every year, tumataas yung competition natin, andun na yon. Pero huwag natin naalisin, yung linyada mong nananalo. Kumbaga, magbanto ka konting-konti lang. Yun na yung paikutin mo, bakit lalayo ka pa? Eh, yun na yung tumitira sa loop mo. Ka na mag-alatsamba ng bagong line na naman. Impisan mo lang. Pagdating sa pagkakarera, wag malikot sa aparato. Yun lang. Hindi, totoo yun. Umakla ka na. Diba, pag lalo yung nakapwesto, okay na yung kung ano yung binibigay mo sa ibon, yung sistema nyo ng ibon, yung banding nyo, babaguhin pa sa dulo, yun. Medyo gulong talaga abutin mo. Yun, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang One True Vlogs, and for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Los Baños, Laguna at may nabisita na naman tayong magaling na pigeon fancier. Kung gusto niya makilala at makita, tara samahan nyo ako. Let's go! Magandang hapon mga kalapalids. Ako si Adrian Alcachupas sa fancier ng Los Baños, Laguna. Dito muna tayo sa kanyang mga achievements. Bali, nasang lugar sir yung loop nyo? Doon sa kabilang malapit lang din dito. Si Sir Adrian Alcachupas nga pala, isang owner ng club. Ano nga pong club yan, sir? Aypra. Laguna lang tayo. Yan, ito yung mga truck nila, Medyo madami na. Ayan. Yan, i-invite nyo nga sir yung mga iba pa nating viewers dyan na taga Laguna. Mga fancier natin, basta taga Laguna, welcome kayo. Try nyo dito sa Aypra. Sa mga lugar may mga coordinator sir ang Aypra? Mula Siniluan hanggang San Pedro. Sa mga may gustong sumali yan, nasa screen yung Facebook ni Sir Adrian, kausapin nyo na lang. So yun, tignan natin yung kanyang mga achievements sa pagkakalapati. Dami na, tignan nyo mga kaibon, Hanggang 2018 pa lang yan. May madadagdag pa dito sir? Yung bali sa MR, sa PSU, mga wala pa. Sa ilang taon nyo to nabuno sir, yung mga trophy na to, yung ganito kadami? 2013, bali 2014. 2013 ako nag-ibon. Kamusta naman sir, yung unang sabak mo sa karera? Unang sabak, ayun, tawag beginners lang. Champion agad sa MRPC. Bali, 2013, nag-champion ka agad sir? Summer, unang sabak ko. Yung alaga mong ibon na yan sir, may bloodline na? All blind. Yung ating mga email. Tsaka nagrekta na kasi ako sa mga kilalang fancier na. Kumbaga parang sa manok, nag-shortcut na rin ako. Hindi na yung bibili ka kung saan-saan. Siyempre gusto mo yung manalo. Hindi naman kasi ang magiging gastos mo. Doon ako sa kilalang fancier. Saka yung medyo kilala. Bali ngayon sir, anong mga hawak nyong bloodline dyan sa loop nyo? Yung pa rin, kay Emil Vandenberg. Tapos nagkapasok na lang ako ng mga speed, depende sa lalaruan mo. Kaso ngayon, ang focus namin, na lang talaga. Emil Vandenbroek, derby na lang kami nakakatutok, hindi gaya dati. Pati pooling fundraise, patol. Ngayon wala na, medyo busy sa club. Derby na lang nakaka-asikaso si ma'am. Yan, si ma'am na naglalaro ngayon, 2019 na yan. Yung asawa nyo na sir yung nag-handle? Si ma'am na, yan. Mula ito. 19. Kaya pala iba pangalan, Yaya Dab. Siya na nag-race na yan. First overall champion din. Pero ikaw ba, Sir Adrian, may naging mentor po sa pagkakalapati? Ko talaga Sir Alvin Naiya. May binigay din sa akin ni Sir Alvin, back to back yun. Champion na rin mismo? Hindi, YB, binigyan niya akong dalawa. Nag-back to back yun. Yung isa, 3 times Santa Ana. Yung isa, back to back. Santa Ana, Tacloban, Santa Ana, MacArthur. Iso. Oo. Anong bloodline nun, sir? TDB din. Iso. Percy. Ni Sir TDB. Yun. Hindi naman ang gamit namin mga TDB din. Pero syempre, ang mga baseline pa rin, mga Emil. Ito yung unang ko. Achievement, sir? Yan, 2013. First over. First overall champion agad, Tapos, yun, taon-taon na siya. Awa ng Diyos. Medyo may pressure din kasi yun pala ang pagkakaiba pagka nagsimula ka ng hindi ka nanalo. Parang every year, gusto mong manalo. Parang ganun, pagbubutihin mo yung performance para manalo. Sa amin naman, sa beginners lang, parang mas lalo may pressure. Kasi paano mo ma-maintain yung mag-overall ka ulit?
Ang nangyari, nakapag-overall ako sa ibang club. Tapos nung, yun nga, na naglalaro ako, lahat ng club nilalaro ako dito sa Laguna. Sinusuportahan ko. Ganun ako ganun ako maglaro. Ano ba, 6 na club. Para kung saan ka buenas. Eh, minsan nag-overall ako sa 4 na club. Yung dalawa medyo nakakapwesto pero hindi naman overall. Yun. Ikaw sir, every season, nagbabago ka ng mga program mo sa pag-iibon. Konting-konti lang. Kasi depende ang pag-iibon kasi depende sa sitwasyon ng ano eh. Minsan yung pag-uwi, merong easy lap, parang ganon. Okay lang uwi. Meron naman lap na talagang durugan. Siyempre, iba naman yung na dapat ma-adjust natin. Ang mapag-aralan natin. Ano ba? Smash, siyempre, durugan na ibon. Paano mo i-recover? Ang karera kasi natin, ang dapat matutunan, recovery. Andiyan ang laban, hindi naman sa galingan na ibon kasi pare-pares naman tayo halos ng linyadang gamit. Recovery na lang. Kumaga kahit magagaling yung ibon mo, pag hindi mo ma-recover, parang malabo ka din manalo. Kakarga mo ng payat. Parang ang hirap wala ka na asahan ng susunod na lap pagka hindi mo siya na-recover. Yun, maraming salamat Sir Adrian. Ikaw Sir Adrian, baka gusto mo mag-share ng tips dyan tungkol sa pag-recover ng ibon. Pag-recover kasi ng ibon, doon ka magsusupplements. Doon ang pinaka, syempre alam mo naman yung electrolytes, yan mga ganan. Tapos yung B12, kasi para pahinga lang siya. Na number 1 dyan. Tapos kung medyo masama yung hirap magtunaw, ng veteran siya, ideal. Yun ang natin dyan. Basta pakaramdaman nyo lang ibon, tapos hindi na yung hawak ka ng hawak. Kasi mas, yung stress na ibon, may mo pa hawakan. Lalo mas matagal ang recovery. Kasi ang ibon talagang magaling sa recovery. Huwag mo lang siyang gagambalain. Once na mas madami kang hawak sa kanya, mas matagal mag-recover. Kasi pag matagal ka na nag-aalaga, tindig pala ng balahibo, alam mo na kung masama yung ibon mo. Pag medyo kumikinis-kinis na, alam mo, recover na siya. So, nung medyo tutok ako, talagang yung lap winner, medyo lagi ako nakaka-lap winner. Kaya malamang sa overall. Pero nitong medyo busy na, syempre malayo yung destino ng trabaho. Ang habol na lang namin ngayon, makalaro lang. Pero, hawa ng Diyos, nakaka-ano pa naman. Nakaka-overall pa naman. Buti sir, suportado kayo ni Mrs. mo sa pag-iibon. Siguro nga, yun nga, yung isang hindi naman nagbago. Kasi nga, yun dati, tutok na tutok. Nag-overall, tapos ngayon hindi na masyado. Nawala lang yung lap winner. Kasi, ang lap winner yan, sa totoo lang, sipag yan. Kasi dadayo ka talaga, magtotos, gano'n. Ngayon, hindi na namin kaya yun. Kasi malayo ko, wala na magtotos. Ang hinahabol na lang namin overall. Ayun, kahit paano makaka-overall ka. So, Tapos sa recovery, ayun pa rin naman. Pag mula hanggang ngayon, same lang din yung recovery namin. herbal sir, nagamit kayo sa mga ibon mo? Yun pa rin. Oregano pa rin. Oregano, malunggay. Pero mas ko sa oregano. Yung malunggay kasi, normal natin yan. Kumbaga, daily. Yung oregano, yan, flashing. Kaya ang pinaka-flashing ko na yan. Yan, maraming salamat po, Sir Adrian. Yan, Sir Adrian, tingin mo, ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Yung sinasabi nilang every year, tumataas yung competition natin, andun na yon. Pero huwag natin alisin yung linyada mong nananalo. Kumbaga, magbanto ka konting-konti lang. Yun na yung paikutin mo, bakit lalayo ka pa? Yun na yung tumitira sa loob mo. So, huwag ka na mag-alatsamba ng bagong line na naman. Increasean mo lang. Kasi meron kang gustong patunayan, gusto mo yung nagbabagal, nag-overall. Kung gusto mo medyo tumulin, i-infuse ka lang, pero huwag mo alisin yung linyada mo, pinaka-baseline mo. Para sa akin, okay na yung, ang tinatawag ko yung mga speedy bagal ko, yung mga ninita ko. Kasi ang ulanan, ito pag-ulanan, doon sila talaga, smash, yung mga hard race. Pero pagka yung mainit ang panahon, speed nila 800, 900 pa din. So yun hindi kinaalis yung linyadang Mga winning line. Pinaka-baseline ko talaga yan. Mag-infuse man ako ng may speed,
para sa mga fundraise, yung ganun. Tsaka yung mga bukana. Yun, maraming salamat po, Sir Adrian. Pagdating naman, sir, sa mga warrior mo, anong mas gusto mong panlaban, hen or cock? Pagdating sa North, mas gusto ko yung hen. Kasi, Bakit, sir? Ano siya malilit lang siya. Tapos yung mano-mano lang ang lipad ng North. Tapos sa South naman, kailangan kasi malalaki ang balikat dyan. Kasi di ba malakas sa hangin. Kasi tawiran yan. Kailangan maskulado yun. Kalimitan na nanalo ko sa South, puro cock. Tapos sa hen naman na overall ko, puro hen. Yan, maraming salamat po, Sir Adrian. Ikaw naman, Sir Adrian, anong mabibigay mong payo sa mga newbie puncher natin dyan na nanonood pagdating sa pagkakarera? Pagdating sa pagkakarera, wag malikot sa aparato. Yun lang. Hindi, totoo yun. Kasi once na pabago-bago ka ng sistema, hindi mo makikita kung totoo, kung tama yung ginagawa mo. Dapat yung makita mo yun lang yun ang ginagawa mo. Pag okay naman yung uwi, wag mo nang babaguhin. Kumakla ka na. Di ba pag lalo yung nakapwesto, last lap na lang, may babaguhin ka pa. Doon gumugulong kasi minsan eh. Kumbaga, okay na yung kung ano yung binibigay mo sa ibon, yung sistema nyo ng ibon, yung banding nyo, babaguhin pa sa dulo, yun. Medyo gulong talaga abutin mo. Tapos kung kuha ka naman na ibon, syempre yung na, dun sa talagang tumatapos na, hindi yung, mahirap naman no offense man sa yung benta man lang, ang sa atin kasi, mas maganda, mas maraming magaling. Masarap yung laban. Yun lang, tapos, yung mga finisher na kunin nyo, or yung related sa mga nag-overall, nag-finisher, mas maganda yung ganong kunin. Halimbawa, lalo sa South, yung mga kahit second day bird hanggang third, yung mga hindi pa talaga nagpahuli, ibig sabihin matitigas yung ibon na yun. Baka may kulang lang, or medyo na out of weight, pero mabilis nakaka-uwi pa rin. Huwag naman yung, kasi nangyari, may mga nagbebenta, 6 na buwan na nakauwi, yung pa rin ang linyadang binebenta. Tacloban finisher, 6 na buwan. Tapos yun ang pinagbebenta, nakakaawa naman yung mga newbie mabibenta. Oo nga naman. Ayun ang para sa atin, para lang gumanda yung competition natin. Yun. Maraming salamat po, Sir Adrian. Ayan, ipapasyal naman tayo ngayon ni Sir Adrian sa kanilang loop. Samahan nyo kami. Let's go.